Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. November of 2009, ang asawa ko po ay sumapit sa kanyang ikawalong buwan ng pagbubuntis sa aming panganay na anak. Kami po ay dumalaw kay Nanay Emma Zuleta, isang private midwife. Ngunit sa pagdalaw po namin, hindi po masyadong maganda ang balitang ibinigay sa amin sapagkat on the 8th month of pregnancy, ang aking anak po on medical terms ay nakabalagbag pa po on the 8th month. Ibig sabihin po, malaki po yung posibilidad na ang aking asawa po ay manganak ng tinatawag nating cesarean. Tinanong ko po ang Nanay Emma, sabi ko, Nanay, magkano po kaya? Ang sabi ni Nanay Emma, maghanda ka ng nasa 50,000 piso. Ako po ay bagong empleyado pa lamang noon, bagong kontraktual na empleyado ng lokal na gobyerno, wala pa po akong naiipon. So hindi ko po alam ang aking gagawin. Naalala ko po, nung ako po ay nag-compete para sa Likha Awit. Sa aking pagtatanong po tungkol sa ating mahal na Senyor Santo Cristo de Burgos, nakausap ko po ang isang kaibigan, si Tita Tek Baligod. Sabi niya, kung may kailangan ka, isulat mo, ibigay mo sa kanya. So, yun po ay ginawa ko, ibinigay ko sa mahal na Panginoon, kasama ng marubdob na pagdadasal. On December, mid of December, bago po magpasko, schedule ng pagbalik ng aking asawa kay Nanay Emma. Tinignan po siya at very rare na case na nangyari na sa loob ng 1 buwan ay umayos po ang pwesto ng aking anak. Makakalabas po siya ng normal. Ngayon po, karapat-dapat po sana ang aking asawa ay manganganak ng January 1 hanggang January 5. Ngunit lumabas po ang aking anak January 26. Overdue po ng napakaraming araw. Nung siya po ay ipinanganak, kasama po sa nakita ng midwife ay ang dumi na posibleng nakain niya na. Posible pong ang anak ko ay may sakit. Sa katunayan po, lumabas po ang anak ko ng walang buhay. Siya po ay na-revive lang ng midwife. Ang sabi po sa amin ng midwife, kinabukasan dapat ay dalhin ninyo sa doktor upang mabigyan ng karampatang gamot. Ngayon po, kasama ko po ang aking biyanan. Kami po ay nag-travel from Hanagdong Uno papunta po rito sa bayan upang dalhin ang aking anak sa doktor. Kinakabahan po ako dahil unang anak ko po, baka po may matinding sakit pa. Sinabi ko sa aking biyanan, sabi ko, Mami, tayo po muna ay dadaan sa simbahan. Dali-dali po, ako po ay nanghiram ng ballpen at papel kay Kuya Hil Katapang dito po sa opisina ng simbahan. At dali-dali po ako nagsulat. Kasama po sa aking dalangin, sana po sa pagmamadali ng aking pagsusulat, maintindihan ng mahal na Senyor ang aking sulat sapagkat hindi na po maganda talaga. The moment na ako po ay umakyat dyan at humawak sa railings, ako po ay napapaiyak na. Sa dami ho ng ipinangako ko sa Panginoon, wala pa akong natupad. Pero ito, hihingi na naman ako. So the moment na natapos akong magbigay ng sulat, pumunta ako sa doktor kasama ang aking anak at ang aking mother-in-law. Pagdating namin sa harap ng doktor, sabi ni Dr. Sherry Abanyo, maswerte ka, nakain ng anak mo ang dumi, ngunit hindi pumasok sa kanyang baga. Wala siyang sakit, lalaki siyang normal. Mga kaibigan, after that incident, ako po ay lubusan
lubusang naniwala, lubusang naging faithful sa ating mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. Although alam ko po na ang aking mga kahilingan laging napagbibigyan, sinisikap ko pong ang kanyang mga kahilingan ay maibigay ko rin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. Lahat ng aking testamento ay iniiwan ko sa pangalan ng mahal na Senyor, Santo Cristo de Burgos. Maraming salamat po.